dakuin ho natin yung pang-apat nating pag-uusapan. Puntahan ho natin, mga kababayan, um, eto muna kay Lacson. Ayan. Sabi po ni Lacson, mga boss chief amo, sir, no? Pahayag ni upcoming Senator Lacson, no? Lacson's bold theory, Marcos feud with Duterte may be linked to security threat. Ay, nako. Yang usapan po na yan, mga kababayan, tapos na po agad yan simula po nung mga binitawang salita ng ating Vice Presidente. Doon sa doon sa loob ng detention hall, detention facility ng Congress. Doon pa lang po tapos na Talagang binitawan na po yung salita na may pagbabanta. Pag may nangyari sa akin, meron na akong kinausap, papatayin si Marcos, si Lisa Araneta Marcos, at si Romualdez. O, di ba? Mabigat po yun. At isa sa nakikita kong dahilan dyan, kaya nabitiwan ng ating Vice Presidente, yung kanyang siguro pakatago-tago na lihim. Kasi sabi niya, no joke, no joke. Walang biro. Ibig sabihin, meron na talaga siyang kinausap para pumatay sa ating presidente, kay Martin Romualdez at kay First Lady Lisa Marcos, mga kababayan. O di ho ba? No joke, no joke. Isa po sa nakikita kong dahilan dyan, mga bossing, dahil nga po naiipit na sila at nahahalata na sila na ayaw nilang sagutin yung mga katanungan sa kanila doon sa House. Na katanungan po ng mamamayang Pilipino yun. Di ba? Akalain mo naman, sila pa ang may ganang magsabi na, etong mga nasa administrasyon, etong mga nasa gobyerno, wala silang transparency sa atin. Nakaw na lang sila ng nakaw. Pero po, walang mga maipakitang ebidensya, mga boss. At ang gobyerno po, sa pangunguna ni Executive Secretary Lucas Bersamin at ng iba pa pong mga kasama ni Pangulong Bongbong Marcos, sagot naman po ng sagot. Kahit na po walang mga kabuluhan yung kanilang mga pinagsasasabi na magnanakaw yan si Bongbong Marcos, magnanakaw ang gobyernong ito. Kahit walang patunay, sinasagot po nila. Di ba? Samantalang ito, yung kampo ng mga Duterte, may mga katanungan iniiwasan. Di ba? Nakita nyo yung pagkakaiba ng dalawang panig? Kaya Pangulong Bongbong Marcos, puro sila, magnanakaw, magnanakaw, magnanakaw. Kahit walang ebidensya, sinasagot pa din ng kampo ng presidente. Yun naman po, kaila Inday Sara Duterte, hindi pa natin sinasabing magnanakaw sila. May mga katanungan lang po with kasamang ebidensya. Pero panay na po ang iwas. Panay na po ang pagtatago. Ayaw sagutin. Di ho ba? Magkalayong magkalayo ho, mga kababayan. So tuloy natin to kay Lacson. Sabi niya dito, no? Basahin muna natin. Returning Senator candidate Ping Lacson has a theory why President Ferdinand Marcos Jr. was suddenly passionate in criticizing his predecessor Rodrigo Duterte during the May 2025 election campaign. It could be because of a threat to his life or administration. But as to whether or not this was attributed to Duterte remain to be seen. Yan, Lacson. Alam niyo mga kababayan, ang napapansin natin kay Pangulo ngayon, ibang Pangulong Bongbong Marcos Kasi mga boss, nung mga panimula, tayo mismo, naiinis na kay Pangulo. Bakit? Kasi, Pangulo, banat dito, banat doon, yung mga kumakalaban sa iyo. Hindi ka man lang nagsasalita. Kasi busy ang ating Pangulo sa mga trabaho. Busy sa pagpapaunlad ng ating bayan.
Ngayon, iba na po yung nakikita natin Bongbong Marcos. Palaban na po. No? At rektahan ng sinasabi, gusto nyo pa bang bumalik doon sa kagaya ng pamumuno na dumadanak ang dugo? O di ho ba? Gusto nyo pa bang bumalik o iboto yung mga tao na ibinebenta tayo o inilalako ang ating mga isla? Di ho ba? Mga bossing? Ay, nako. Ito kasing ito yung mga DDS Talaga naman kung makikita nyo mga kababayan, yung kanilang mga senador parang mga pinabili nga lang na suka. Ano? Totoo ho yun mga kababayan. Kahit lagi naman natin dito sa vlog natin, iniisa-isa natin yung mga yan. Ano? Iniisa-isa natin. Talagang karamihan naman po, walang nagawa sa kanila. Mga bossing. Asan ba yung balita na to? Eto. Sabi dito, eto ba yung kay Lacson? Yan. Sabi dito, pinakamalakas naman ang pagtutol sa Mindanao sa kilalang baluarte ng mga Duterte. Bukod sa assassination plot kasama sa alegasyon laban kay Duterte, ang irregularidad umano ng paggamit ng... iba to. Asan ba yun? Hindi ko makita yung kaduktong nitong ano. Eto, Lacson theorized this when asked about Marcos campaign speeches blasting Duterte for his bloody war on drugs and his pivot to China despite the South China Sea. Mahilig akong mag-analyze, sabi ni Lacson. I'd like to stretch my imagination even further. Alam nyo, yung Pangulo may access sa lahat ng impormasyon. Ganun pala. Ano? Kita pala lahat ng Pangulo yan. May access sa lahat ng impormasyon. So I'd like to think mayroong pinanggagalingan yung kanyang passion doon sa kanyang speech. No? Lacson said doon sa sa Bagong Pilipinas. Medyo extreme ito ha. Baka naman mayroong seryosong security threat. Which is, rinig naman natin. Sa ating sa ating vice-presidente, mga kababayan. Yung pagbabanta. Di lamang sa kanyang administrasyon, at yan, kitang-kita po natin, no? Gustong-gusto nilang mapabagsak ang administrasyon o ang gobyerno ng Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Kahit na anong paraan ginagawa nila, mapabagsak lang ang gobyerno ni PBBM. Umabot na po sila sa pagsigaw ng adik. Gumawa na po sila ng mga video na wala naman pong naniwala. Ano pa? Lahat na. Putang na. Yung USB, hanggang ngayon, wala pa din. Amoy pek-pek na. Hinga. Wala tayo sa Mark Ramos Uncensored. Bakit pag yun yung naiisip ko, laging lumalabas yung amoy kepyas na. Sa tagal ba naman nila na sinasabing merong USB, hanggang ngayon wala pa din? Di ba? Hanggang ngayon wala pa din? Saan ka ba naman nakakita? Gusto na naming bumaba ang presidente ngayong araw, pero yung ebidensya namin, next year na lang ilalabas. Saan ka nakakita ng ganun? Sabi dito, medyo extreme to ha. Baka naman mayroong seryosong security threat. Di lamang sa kanyang administrasyon, kundi sa kanyang sariling buhay. Sabi nga ng vice-presidente, yung banta niya no joke. No? Minsan kasi pag tayo nadadala ng emosyon, na-express na natin ang subliminal manner natin, which is yun po ang nakita natin sa ating vice-presidente. Ayan. Ngayon,